Gabriel? O Monet, mabuti naman sumagot ka na. Kanina pa kita tinatawagan eh. Pasensya ka na ha. Hindi kita masagot kanina. Nasa jeep kasi ako eh. Okay lang. Ano, nakauwi ka na ba sa apartment nyo? Oo. Kararating ko lang. Alam mo ba na nagkakaubusan na ng alcohol at gamot dito sa lugar namin? Hala? Bakit? Dahil nga dun sa virus daw na kumakalat. Yung coronavirus ba? Oo, nakakatakot nga yun eh. Ang sabi, nakapasok na raw yung sakit dito sa Pinas. Oo, kaya nga nag-uunahan na yung mga tao dito na makabili ng alkohol eh. Inabot nga ako kanina ng 2 oras sa grocery para lang dun sa 2 alkohol lang. So far, wala namang ganyan dito sa Maynila. Syempre, maraming bilihan dyan sa inyo. Dito, ilan lang yung mall at saka grocery dito. Baka naman masyado lang kayong OA dyan. Ang sabi naman sa balita, huwag mag-alala eh. Paano hindi mag-aalala yung mga tao bali-balita na magkakaroon daw nung lockdown? Talaga? Wala namang ganyang balita dito ah. Naku, anong wala? Dyan nga ata sa Maynila unang nag-announce na magkakaroon ng quarantine. Hala, totoo ba? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng balita. Nakakatakot naman. Ganun na ba talaga kaseryoso? Oo, kalat na kalat yan sa social media. Naku, Munit, umuwi ka na lang kaya muna dito sa probinsya. Gabriel, hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko rito. Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kalusugan mo? Paano kung mahawa ka ng virus dyan? Masyado ka namang nagpapadala sa mga balita. Siguraduhin mo munang totoo yung sinasabi nilang quarantine. Baka mamaya fake news lang pala yan. Alam mo naman ngayon sa social media, nagkalat na ang fake news. Ay, basta mag-ingat ka dyan ha. Magdala ka rin ng alkohol mo at kung maaari, huwag ka munang makihalubilo sa maraming tao. Oo, huwag kang mag-alala. Lagi akong may dalang sanitizer. At saka Munet, kapag nag-announce sila ng quarantine, umuwi ka na agad dito ha? Oo na. Sige na, maliligo muna ako. Lagkit ko na eh. Tawag na lang ulit ako mamaya ha? Sige. Bye-bye. Bye. At dahil nga sa lockdown ay napilitan akong isarado ang pansitirya ko, Papa Dudut. Ilang buwan na nakaasa lamang kami ng anak ko kay Monet. Linggo-linggo ay nagpapadala siya sa amin ng pang-grocery para may makain kami sa pang-araw-araw. Hanggang sa biglang umusbong ang online selling sa social media. Doon ko na naisipan na magpa-order ng pagkain online. Unti-unti ay nakahanap ako ng mapagkakakitaan. Nakakatakot mang lumabas noong mga panahong yon ay kinailangan kong makipagsapalaran sa labas para lamang ma-deliver ang mga pa-order kong pansit. Sa parehong pagkakataon, Papa Dudut, ay hindi nawala ang pag-aalala ko para kay Monet dahil noong mga panahong yon ay mag-isa lamang siya sa Maynila. May kasama naman siya noon sa tinitirhan niyang apartment pero bago pa man ang lockdown ay nakauwi agad ito sa kanilang probinsya kaya naiwang mag-isa doon si Monet. Nasa maayos man siyang kalagayan ay hindi ko maiwasang mabahala dahil walang mag-check sa kanya kapag may sakit siya o kung anuman. Kaya naman bilang asawa ay ginawa ko ang lahat para matiyak na nasa mabuting kalagayan sa pagdaan ng bawat araw ang asawa ko. Hindi natatapos ang araw nang hindi ko siya natatawagan para masigurado kung safe siya. Oras-oras ay kinukumusta ko siya kahit na nakukulitan na siya sa akin. Mapanatag lamang ang kalooban ko. Pero sa sobrang pag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko ay hindi ko inaasahan na ako palang malalagay sa kapahamakan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging mahirap ang buhay namin noong pandemic, Papa Dudut. Mahigit 1 taon ding iisa lamang ang naging routine ko. Alas 4 pa lamang ng madaling araw ay lumalabas na ako para mamili ng mga recados
na gagamitin ko para sa pansit na pa-order ko online. Gamit ang motor na hinuhulugan pa namin noong mga panahong yon ay araw-araw po akong nagdi-deliver. Umulan man at umaraw, dalang takot na baka mahawaan ako ng COVID. Pagsapit ng gabi ay naglalaan kami ni Monet ng oras para sa isa't isa para naman kahit papaano ay mapanatili naming maayos at matatag ang relasyon namin. Kahit nga wala na kaming napag-uusapan ay kung ano-ano na lamang ang ginagawa namin para maaliw namin ang isa't isa. May punto noon na sabay kaming nanonood ng pelikula o di kaya ay naglalaro ng online games. Sa mga simpleng paraan na yon, hindi namin napapabayaan ang aming relasyon bilang mag-asawa. Pero ang inaasahan naming maikling lockdown lang ay nauwi sa mahigit 1 taon. Minsan habang nagbibilang ako ng kinita sa buong maghapon, bigla kong naiisip kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganong sistema na laging nagmamadali sa labas. Laging may takot dahil sa pangamba sa kumakalat na virus. Ganon pa man sa tuwing maririnig ko ang boses ni Monet. Kahit malayo ay agad na napapawi ang lahat ng pagod ko. Siya ang nagsilbi kong lakas sa bawat pagsubok na dumadaan sa buhay ko. Doon ko napagtanto na hindi lang pala negosyo o kabuhayan ang dapat na inaalagaan sa gitna ng pandemya, kundi pati na rin ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Mabuti na lang pinayagan kayong mag-work from home no? Oo nga eh. Walang choice yung company namin kasi bawal lumabas. Kaysa tumigil sa operation, dinala na lang nila yung trabaho sa bahay. Pero at least, kumikita pa rin. Ako, yung pansiteria ko, inaagyaw na dun. Pero sabi mo, kumukuha ka ng orders online, di ba? Oo, may mga mangilan-ngilan namang umu-order sa akin. Pero syempre, hindi na katulad ng dati yung kinikita ko kasi kailangan ko pang mag-deliver. Ang mahal ng gas. Bakit kasi hindi ka maningil ng delivery fee? Yung free delivery na nga lang yung dahilan kung bakit may mga customer pa ako maniningil pa. O siya, basta mag-ingat lang kayo dyan ha. Paakyat pa rin ang paakyat yung kaso ng COVID ngayon nakakatakot. Oo, nag-iingat naman ako. Ang problema ko, itong anak natin ngayon, sinisipon. Si Angel? Pinaiinom mo ba siya ng gamot? Oo, may gamot siya rito. Kung ipa-antigen mo kaya, baka mamaya COVID na yan. Hindi naman siguro, hindi siya lumalabas ng bahay Paano siya magkaka-COVID? Ikaw lumalabas ka ng bahay. Hindi mo lang alam, baka carrier ka na pala ng virus tapos nakuha ng anak mo. Wala naman akong sipon. Kahit na. May tinatawag tayong asymptomatic. Yung may virus pero walang sintomas. Sige. Sige, ipapa-antigen test ko siya bukas para masigurado. Oo, sige. Pati ikaw na rin ha? Hello, Gabriel? Kumusta yung test nyo? May resulta na ba? Ayun, positive kami, Monet. Ano? Yun na nga ba yung sinasabi ko Nasaan na kayo ngayon? Naka-quarantine ba kayo? Nasa bahay na kami ngayon. Pinauwi kayo? Hindi nyo ba kailangan mag-quarantine? Mild lang naman daw yung sintomas namin kaya pinayagan nila kaming mag-quarantine dito sa bahay. Total, kaming dalawa lang naman ni Angel ang nakatira dito. Punuan na rin kasi yung mga quarantine facility kaya pinagbigyan na lang nila kaming umuwi. Kumusta na si Angel? Ayun, may sinat pa tapos inuubo pero may gamot silang ibinigay sa amin. Ang sabi, uminom daw kami ng vitamins para mas lumakas yung resistensya namin. Ganun ba? Ikaw, kumusta ka? Eto, okay naman ako. Maliban sa walang panlasa ngayon, malakas naman ako.
Awa ng Diyos, wala naman akong lagnat o kung ano man. Bakit kasi hindi kayo nag-ingat dyan eh? Nag-aalala tuloy ako para sa inyong dalawa. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala dito. Hindi ko papabayaan tong anak natin. Ang problema ko ngayon, yung negosyo. Titigil na naman dahil sa buwisit na COVID na to. Huwag mo nang problemahin yan. Magpapadala na lang ako ng panggastos nyo. Ang isipin mo na lang muna yung kalusugan nyo. Kung magpapadala ka, isend mo na lang sa kapatid ko. Siya yung nag-grocery para sa amin eh. Siya ngayon yung nagdadala ng pagkain. Hindi ako makapagluto, wala akong panlasa eh. Sige. Kakausapin ko siya mamaya. Wala na ba kayong ibang kailangan? Vitamins? Pagkain? Wala na, kumpleto pa naman kami dito. Sige, balitaan mo ako dyan ha. Patapos na yung break ko. Babalik na ako sa trabaho. Sige Monet, ikaw mag-iingat ka rin dyan ha. Oo, kayo rin. Sa awa ng Diyos ay mabilis din naman kaming gumaling ng anak ko matapos kaming tamaan ng COVID. Pero kahit gumaling na ako ay hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Nakaranas kasi kami ng diskriminasyon mula sa mga tao sa paligid namin. Iniiwasan nila kami dahil sa takot na baka makahawa pa kami kahit na noong mga panahong yon ay magaling na kami. Kahit mga dating kapitbahay at kakilala ay bigla na lamang nila kaming iniwasan. At ang malala pa ay nadamay din ang negosyo ko. Papadudod simula nang kumalat ang balitang nagka-COVID ako ay nawala na ako ng customer na gustong mag-order sa akin ng pansit. Wala kaming magawa noon kundi ang magkulong na lamang sa bahay at umasa na lamang muli sa mga padala ni Monet. Hindi rin naman po nagtagal ang pagtitiis namin dahil makalipas ang ilang pang buwan ay tuluyan ng na-lift ang lockdown sa lugar namin. Unti-unti ay sinubukan naming bumangon. Noong lumuwag ang restrictions noong 2022, ay lagi kong hinihikayat si Monet na umuwi na muna sa Tuguegarao para naman mabisita niya ang anak niya. Pero hindi niya ito magawa-gawa dahil sa trabaho nito. Kaya naman naisipan ko na kaming dalawa na lamang ng anak ko ang pumunta sa kanya. Naisipan kong isorpresa ang asawa ko. Kaya hindi namin siya sinabihan na luluwas kami. Pero papadudod sa halip na si Monet ang masurpresa sa biglaang pagbisita namin sa kanya ay ako pa ang sobrang nagulat. Ito na yata yung apartment ng mama mo. Angel, pagkabukas ng pinto, sigaw ka ng surprise ha. Opo, Papa. Surprise! Oh? Hindi naman po yan si Mama eh. Anong kailangan nila? Nako, sorry na mali lang yata ako ng kinatok. Pasensya na, akala ko ito yung apartment ni Monet eh. Ito nga yung apartment ni Monet. Bakit? May kailangan ka ba sa kanya? Sandali, dito nakatira si Monet? Oh. Monet! May naghahanap sa'yo! Sa akin? Sandali, nandyan na. Sino raw? Gabriel? Surprise! Mama, na-surprise ka ba? Anak, Gabriel, anong ginagawa niyo rito? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin na luluwas kayo? Hindi ka makauwi ng Tuguegarao kaya kami na mismo bumiyahe para sa'yo. Gusto ka sana naming isurprise ng anak mo. Mama, na-surprise ka ba? Oo, anak. Sandali lang ha. Leandro, doon ka muna sa loob, please. Sige, maiwan ko muna kayo. Gabriel, sana nagsabi kayo na luluwas pala kayo para nakapaghanda ako. Sino yung lalaking yun? Akala ko ba mag-isa ka lang dito sa apartment mo? Si ano yon? Si Leandro.
Katrabaho ko. Binisita lang niya ako kasi kasi nagpapatulong ako dun sa laptop ko. Nagka-problema kasi. Inaayos lang niya. Inaayos niya yung laptop mo na ang suot lang, naka-boxers. Halos wala nang saplot yung kasama mo sa apartment. Sasabihin mo sa akin inaayos niya lang yung laptop mo? Pinaglululoko mo ba ako, Munit? Gabriel, magpapaliwanag ako. Lalaki mo ba yun, ha? Huwag naman dito sa harap ni Angel. Mag-usap tayo ng pribado. Sagutin mo ako. Lalaki mo ba yun? Gabriel! Ayaw mo sumagot? Pwes ako magtatanong sa kanya. Gabriel! Sandali lang. Nasaan siya, ha? Monet, may problema ba? Ikaw? Sino ka, ha? Anong ginagawa mo dito sa apartment ng asawa ko? Pare, relax ka lang. Anong relax? Nakatayo ka rito sa harap ko na halos wala ka ng suot? Sasabihin mo mag-relax ako? Sagutin mo yung tanong ko. Sino ka? Gabriel naman. Huminahong ka. Naririnig ka ng anak mo. May relasyon ba kayo? Ano? Gabriel, kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Pwes ano? Mas mabuting sabihin mo na sa kanyang totoo, Monet. Wala na tayong takas eh. Bistado na tayo. Leandro, tumigil ka nga dyan. Huwag ka na nga makialam dito. Nagsasama na kami ni Monet. Yun ang totoo. Leandro! Walang hiya ka. Kaya pala ayaw mong umuwi sa Tugigaraw, may iba ka na palang kinakasama dito? Kailan pa? Ha? Kailan mo pa ako niloloko? Simula nung nagkaanak kami. Leandro, tama na please. May anak kayo? Gabriel, I'm sorry. Angel, halika na. Umuwi na tayo, Angel. Halika na. Papadudot ng araw ding yon ay bumalik agad ako sa Tugigaraw kasama ang anak namin. Buong biyahe ay pinipigilan kong umiyak. Gusto kong maging matatag para kay Angel pero sa bawat tahimik na sandali ng biyahe, naririnig ko ang tibok ng puso kong durog na durog. Pagdating sa probinsya ay paulit-ulit akong tinatawagan ni Monet. Nang mga panahong yon dahil sa galit ay hindi ko pa magawang sagutin ang tawag nito. Wala pa akong lakas ng loob na marinig muli ang boses niya. Kahit wasak na ang loob ko ay itinago ko sa mga kaibigan at kamag-anak namin ang totoong mga nangyari. Ayaw kong kaawaan ako ng mga tao. Ayaw ko ring husgahan si Monet ng iba. At higit sa lahat ay ayokong pagpiestahan ng mga tao ang buhay namin. Sa halip ay tinuong ko na lamang ang sarili ko sa muling pagpapatakbo ng aking pansiteria. Hindi ko na maatim na tumanggap pa ako ng kahit na anong kusing mula kay Monet. Kaya napilitan po akong umutang para lamang makapagsimulang muli. Sa awa naman ng Diyos ay unti-unti ring bumalik ang mga suki ko. Mahirap man ang pinagdaanan ko noon ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman ko para sa anak ko. Sa halip na hayaang lamunin ako ng galit at lungkot, ay pinili kong magpakatatag dahil alam kong sa kabila ng sakit, kailangan kong magpatuloy dahil ako lamang ang aasahan ng anak ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong napayagan si Monet na magkaroon ng hybrid work setup ay agad-agad siyang umuwi sa probinsya. Ang sabi niya ay gusto niya makipag-usap sa akin at ayusin ang lahat. Ngunit pagdating niya ay naging malamig na ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko siya kinibo at hindi ko siya kinausap. Sa totoo lang ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Araw-araw kaming nasa isang bubong noon pero parang magkaibang mundo ang kinakaroon na namin. Kung dati puno ng tawanan at kwentuhan ang bahay, noong panahon na yon ay puro katahimikan ang bumabalot sa pagitan namin. Ramdam ng bawat isa ang bigat ng hangin
At sa tuwing sinusubukan niyang lumapit ay ako naman ang lumalayo, Papa Dudut. At dahil nga sa sama ng loob ay unti-unti akong natutong uminom. Sa umpisa ay isang baso lamang para pampatulog. Pero habang tumatagal ay naging sandalan ko na ang alak sa tuwing bumabalik sa isipan ko ang mga eksenang ayaw ko nang maalala. May mga gabi pa nga na sa mismong pansiteria na ako natutulog. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil ayaw kong makita si Monet, Papa Dudut. Isang gabi matapos ang inuman namin ng mga empleyado ko sa pansiteria, ay pinuntahan ako doon ni Monet para mapag-usapan ang problema naming ilang linggo na rin naming iniiwasang harapin, Papa Dudut. Hanggang kailan tayo magiging ganito? Ano, habang buhay mo na lang akong hindi papansinin? Anong gusto mong gawin ko? Magkunwari na walang nangyari? Gusto mo tanggapin kita ulit sa buhay ko na parang wala kang ginawang kasalanan? Bigyan mo naman ako ng pangalawang pagkakataon. Pagkakataon? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon para magpaliwanag. Ikwento mo sa akin lahat, baka sakaling masagot mo yung bumabagabag sa isip ko kung bakit, Monet. Bakit mo nagawa sa akin yun? Please, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula na lang ulit tayo. Nandito na ako. Magsimula na lang ulit tayo, please. Anong kalimutan? Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Gusto mo ako makausap? Sige, mag-uusap tayo. Paano kayo nagkakilala nung lalaking yun? Gabriel naman. Gusto mo makipag-usap, di ba? Simulan natin sa simula. Paano kayo nagkakilala? Tenant din siya sa apartment building na inuupahan ko. Nagkaroon kami ng ugnayan nung pandemic. Tapos Tapos ano? Nadisgrasya ka niya? gusto ko namang ipaalam sa iyo yung nangyari. Maniwala ka. Pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo yung totoo. Natakot ako. Alam mo, sa lahat ng tao, hindi ko inaasahan to mula sa iyo, Monet. Mag-isa lang ako noon. Wala akong kasama. Wala akong makausap. Si Leandro lang yung tanging katuwang ko noong mga panahong yon. Kaya ka nagpabuntis. Hindi ko ginusto yung nangyari. Hindi ginusto? Magkasama kayo sa iisang apartment. Sabay kayong nagpapalaki ng batang binuon yung dalawa. Tapos hindi mo yun ginusto? Naipit lang ako sa sitwasyon. Ah! Talaga lang ha? Alam mo, ito yung hindi ko maintindihan eh. Paano mo nasisikmurang makipag-video call sa akin gabi-gabi habang may kasama kang ibang lalaki? Paano mo nagagawang mag-I love you sa akin habang harap-harapan mo pala akong niloloko? Gabriel, mahal kita. Alam mo yan. Kung ganun, bakit mo ako niloko? Ha? Bakit, Monet? Anong pagkukulang ko? Anong nagawa kong mali, ha? Bakit mo ko kailangan lokohin ng ganito? Gabriel, walang mali sa'yo. Wala kang pagkukulang. Sadyang malandi ka lang. Gabriel! Alam mo kung anong masakit? Ha? Niloko mo na nga ako. Nagpabuntis ka pa. Anong sasabihin natin ngayon kay Angel? Paano natin ipapaliwanag sa bata na yung nanay niya nabuntis ng ibang tao kaya ngayon may kapatid na siya sa labas? Sabihin mo, Monet, ha? Sabihin mo sa akin kung paano. May intindihan naman siguro niya kapag lumaki na siya. Hindi, Monet. Hindi niya kailangang intindihin yun. Hindi dapat iniintindi yung bagay na ginawa mo eh. Bakit ka namin kailangang intindihin? Nagtaksil ka, yun ang nangyari, tapos! Ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako? Gagawin ko lahat. Talaga? Kaya mong iwan yung lalaking yon? Kaya mong talikuran yung anak mo sa kanya? Kaya mo bang itapon yung buhay na binuo mo sa Maynila? Oo. Kaya ko. Gagawin ko lahat ng yon. Mapatawad mo lang ako. Basta bumalik lang tayo sa dati. Sige, Monet. Gawin mo.
Matapos ng gabing yon sa pansiteria ay nagsimulang ipakita ni Monet ang pagsisisi mula sa kasalanang ginawa niya. Bumawi siya sa amin at pinatunayan niya na sincero siya sa paghingi ng tawad. Nag-resign na siya sa trabaho at tinalikuran niya ang mga kaibigan at bagong pamilya na binuo niya para lamang patunayang nagsisisi na siya sa mga nagawa niyang kasalanan noon. At katulad nga ng napag-usapan namin ay binigyan ko si Monet ng pangalawang pagkakataon. Sinubukan kong ibalik ang lahat ng tiwala, ang respeto at pagmamahal. Pero Papa Dudut, kahit na anong gawin ko ay hindi ko magawang tignan si Monet sa parehong paraan. Tuwing magkatabi kami sa kama ay paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko ang lalaking kinakasama nito sa Maynila. Kung papaanong kada gabing magkausap kami sa cellphone, wala akong kamalay-malay na may ibang lalaki na pala siyang katabing matulog. Kasabay kumain at kasama sa pang-araw-araw. Kahit na anong pilit kong patawarin siya ay hindi ko magawa. Para bang may pader na namamagitan sa amin na hindi ko mabuwag pa. At kahit magkasama na kami sa isang bubong ay ramdam ni Monet ang lamig ng pakikitungo ko sa kanya, Papa Dudut. Hindi ko man sabihin, alam niyang nagbago na ako. Ang dating asawang puno ng lambing at ngiti ay napalitan ng isang lalaking tahimik, malayo at may bigat sa puso. Wala nang ibang magawa pa si Monet doon kundi ang tanggapin ang pagbabagong yon, Papa Dudut. Sandali, mag-usap nga tayo. Gabriel, Ano? Pagod ako sa trabaho, Monet. ilang buwan na tayong ganito. Hanggang kailan mo ba itatanim dyan sa puso mo yung galit na nararamdaman mo? Anong magagawa ko kung hindi pa kaya ng puso kung tanggapin ka? Kahit magpakitang tao ka na lang sana, para sa anak natin. Ngayon, concerned ka sa sasabihin ng anak natin? Sana naisip mo yan bago mo kami pinagtaksilan. Gabriel naman, araw-araw mo na lang bang isusumbat sa akin yung nangyari? Bakit? Nahihiya ka? Paano tayo makakapagsimula niyan kung lagi mo na lang inuungkat yung nakaraan? Hindi ba pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari? Patawarin mo na ako alang-alang sa pamilya natin. Ngunit sa tingin mo hindi ko ginawa yan. Sinubukan ko. Pilit kitang pinapatawad, pilit kong kinakalimutan yung ginawa mo. Pero wala eh. Kahit anong gawin ko, masakit pa rin. Paano ko aalisin sa utak ko na nagkaroon ka ng ibang lalaki sa Maynila? Paano ko itatago yung katotohanan na may ibang anak ka na? Ha? Kaya pasensya na. Pasensya na kung hindi pa rin kita mapatawad hanggang sa ngayon dahil hindi ko talaga kaya. Hayaan mo naman akong buuin ulit yung pamilya natin. Mahirap bang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Nagkamali ako, oo. Aminado ako. Pinagsisisihan ko na yung nangyari. Pero Gabriel naman, subukan ulit natin. Sirang-sira na ang tiwala ko sa iyo, Monet. Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ibalik yung tiwala ko sa iyo. Pero kakayanin mo kung gugustuhin mo. Gustuhin ko man, hindi na pwede. Basag na yung tiwala ko eh. Parang salamin lang yan na kahit pagdikit-dikitin mo pa, hindi mo na yun maibabalik sa dati niyang anyo. Kahit hindi bumalik sa dati, basta mabuo, tatanggapin ko yon. Kapag ang salamin nabasag, gagamitin mo pa rin ba yun ulit? Hindi na, di ba? Ano ba dapat ginagawa sa basag na salamin? Itinatapon na yun. Anong gusto mong palabasin? Sinasabi mo ba na hindi na talaga natin maaayos to? Monet, mas magiging masaya ako kapag iniwan mo na kami ng anak mo. Papadudot mabilis na kumalat sa lugar namin ang nangyaring hiwalayan sa pagitan namin ni Monet.
Pero kahit na anong pilit sa aking alamin ng mga tao kung ano nga ba ang sanhi ng hiwalayan namin, ay hindi ko sinabi sa kanila ang rason. Tanging ang mga kamag-anak lang namin ang nakakaalam ng mga nangyari. Hindi may iwasan ang mga pagkalat ng chismis na di umano ay nagkaroon ng lalaki si Monet sa Maynila pero never ko itong kinumpirma. Bilang respeto na rin sa naging pagsasama namin ng dati kong asawa. Kalaunan ay bumalik si Monet sa Maynila para makasama ang bagong pamilya nito. Kapag umuwi siya sa Tugigaraw ay hindi ko naman ipinagdadamot sa kanya na makita si Angel. Binibigyan ko sila ng oras para magkasamang dalawa. Kahit papaano ay naging civil kaming dalawa ni Monet para na rin sa anak namin. Papadudot kung ako ang tatanungin ninyo ay napatawad ko na po si Monet sa mga nagawa niya. Nandun pa rin ang sugat na gawa ng pagtataksil niya pero natutunan ko na ring tanggapin. Ang mahalaga sa ngayon ay masaya na ako sa piling ng anak ko. Taon nang lumipas bago ko binuksang muli ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Sa ngayon ay meron ng isang babaeng tumatayo bilang pangalawang ina ng anak ko, isang babae na tunay at lubos na nagmamahal sa aming dalawa ni Angel. Ito po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ninyo ng aking kwento sa inyong programa. Mabuhay po kayo at naway hindi kayo magsawang magbahagi ng kwento ng mga katulad ko na tagahanga ninyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gabriel. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.